Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalimutan ng kanyang banal sa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manalig sa Diyos at Kristo Jesus nang malagpasan ng kapigatian sa mundong ito. Ngayon babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po doon sa 1 Korinto, Kabanata 10, talatang 13. Ito po ang mensahe. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin nang higit pa sa inyo makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo. Tuloy po natin sa 2 Tesalonica Kabanata 2, talatang 16 hanggang 17. O mensahe. Alawin nawa kayo ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Diyos at Ama na umiibig sa atin. At sa kanyang habag nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas, ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Patuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 16, talatang 17. Sinasabi ko sa inyo, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pag-isa sa akin. Mayroon kayong kabigatihan dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi kayo mabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin. Yan. Ito po ang mga salita ng Diyos at mensahe niya sa linggong ito sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Paliluanin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula doon sa tema na manalig sa Diyos at Kristo Jesus upang malagpasan ang kapighatian sa mundo. Ngayon po ay nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo na tayo ay magkaroon ng katatagan sa pamumuhay na ito sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Jesucristo, at magkakaroon tayo ng malaking pag-asa sa ating pananampalatayang ito. Lalong-lalo na kung tayo ay makararanas ng kapigatian, paghihirap sa mundong ito upang malagpasan natin ito sapagkat ang pananampalataya natin ang magiging nating gabay at magiging nating kayakap upang malagpasan ang kapighatian at paghihirap sa mundo ito. So ito ay madali nating malalampasan at hindi tayo mawawala ng pag-asa sa ating pamumuhay na ito kung tayo ay may pananampalataya sa ating banal na Panginoon. So, hindi tayo patuloy ng mamumuhay sa kapighatian o paghihirap. Tayo ay bibigyan ng pag-asa ng ating banal na Panginoon. Maski doon sa paghihirap na yan, tayo ay habang naghihirap tayo diyan, tayo ay hindi po bayaan ng Diyos mula diyan sa mga nagiging pagsubok sa atin na yan kung nararanasan natin na paghihirap. Bagamat hindi ka man instant agad na malagpasan yan, ilang taon, pero yan ay malalagpasan natin sa pag-asa natin at sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Parang pag-aaral lamang yan na ikaw ay kailangan mong magsikap pumasok sa eskwelahan para makapasa ka sa pagsusubok. Gayman ay nagiging mahigpit ang ating pagsubok o naging mahigpit ang ating dinaranas na paghihirap sa mundo nito. Sapagkat mayroon ngang taong nagiging masama yung sistema na nagkakaroon ng opresyon, nagiging hindi patas yung pamumuhay. So may mga taong maliliit, may mga mahina ang kakayanan na hindi napagsasamantalahan at gayon man ang gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay matutong sa pananampalataya natin ay hindi tayo dapat gumagawa ng hindi mabuti sa kabigatian natin sa mundo ito. Kung ano bang naranasan natin na paghirap, lalo na pinansyal. So ngayon ay kinakailangan tayo ay matutong magtiis at magtiyaga upang sa gayon malagpasan natin yung mga paghihirap na inaabot natin sa mundo ito. Kung tayo naghihirap, pilitin natin na tayo magawa ng
tayo ay magkaroon ng kaginhawaan sa mundo. Darating yung panahon na sa unti-unti mong pagsisikap, makakamit mo yung pag-asa. Yung pag-asa mo ay makakamit mo yung pamuhay na makapagbibigay sa iyo ng mahusay na pamuhay in terms dun sa kaginhawaan sa buhay. Sapagkat tayo naman ay pinagkalooban ng Diyos ng mundo para makapamuhay lahat na mag-i-exist sa mundo ito. So meron nga lamang nanlalamang ng mga tao para yung iba ay maghirap. Mayroong nanluloko, mayroong sinasakim. So yung iba nagkakaproblema. So yung sistema hindi patas, hindi na mumuhay na maayos yung iba. So parang bidal yung nagiging pamuhay, naging mahirap yung iba. So ngayon suffer yung mga nagkakaroon ng suffering yung mga taong naghihirap at napagsasamantalahan ng mga politika, ng ekonomiya at ng hustisya. So nasasadla ka doon sa mabigat na pagsubok. So ngayon tayo ay kumapit sa Diyos para magkaroon tayo ng pag-asa na panibagong buhay mula dito sa ginagawang pamimiriwisyo sa ating halimbawa. So tayo wag mawala ng pag-asa at kung tayo nagkamali, tayo makababangon kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon. So basta sundin lamang natin at manampalataya tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Upang sa gayon, malagpasan natin ito, makapamuhay tayo ng panibago. Kagaya nga ng sinasabi natin, napakarami ng kapigatian at mga paghihirap sa atin sa mundo ito. Sa una, mayroong ikaw ay nagkaroon ng problema sa finansya, nanghihirap ka, ikaw ay nag-fail sa buong buhay mo, ikaw ay nagkaroon ng nagawang ka ng krimen, ng kapatang may lupres ka. Yeah. So marami, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat bibigyan ka ng panibagong buhay. So yung isa, ang Panginoon Kristo, yung kanyang paghihirap na dinanas para lamang tayo ay magabayan na mailigtas sa mga kasamaan upang ginabayan niya para mapabuti ang lahat, ay napagtagumpayan niya ang kanyang pagsasakripisyo nito. Gayunman ay sa hirap na dinanas niya bilang anak ng Diyos, yun ay isang magandang ehemplo para kahit na anong paghihirap ay mapapagtagumpayan natin ang bawat mga pagsubok sa atin o ang lahat ng ang pamumuhay natin sa mundong ito, gaano man kahirap ito, lalo na kung nagsasuffer na tayo ng sobrang hirap. Ngayon, ay hindi pa man ipinanganak yung mga sisilang ngayon, halimbawa sa bansang Pilipinas, ay lalong-lalo na kung ikaw ay nagmula doon sa pamilyang below poverty line, naghihirap ka na. Unless ikaw ay pinanganak doon sa silver spoon o golden spoon. At in other hand, kaya nasa golden spoon ka, ang iyong haharapin ay ang kabuluhan sa bansang ito. So kaya dapat tayo ay manampalataya sa Diyos upang sa gayon, ano man yung paghihirap ng ating nadaranasan, malalagpasan natin mga kapatid pagkas. Maging matatag tayo at hindi tayo matitinag dito. So ngayon ay yung example nga yung kay Job, na siya ay yung kasakuna na nandibastate siya all, ang ginawa ng Diyos, ibinalik sa kanya lahat. Binigyan, pinahaba yung buhay niya, binalik sa kanya yung mga yaman niya, pinag-asawa ulit siya, nagkaroon siya ng maraming anak. So ay ang kanya pamumuhay talaga na mayaman siya, may mga anak siya, may mga anak siya na naging binata na, may asawa na. So ngayon ay sila ay namatay sa sakuna. Yung kayamanan niya naubos. So ngayon, nakasakit siya. Di ba, state yun? Ngayon, hindi niya lang maisumpa yung Diyos. Tapagat naging matatag yung kanyang pananampalataya. So sa gayon, doon sinubok ng demonyo yung kanyang pananampalataya. At ayaw ng demonyo, na tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Nais ng mga demonyo tayo ay isumpa yung Diyos o isuka. So ngayon, kung maging matatag ka, sa bandang huli, kung nakayanan mo yun, so maaaring mangyari sa iyo yung biyaya ng Diyos kay Job. Ibalik yung yaman mo, yung mga naging anak niya, siyang pinakamaganda doon sa lugar niya, yung naging anak niya. Kaya ganun yung pagmamahal sa atin ng Diyos na tayo, ano man hirap at pagsubok na lang, mahal tayo ng Diyos, tayo ay basta mananampalataya tayo sa Kanya, ibabalik niya yung ating pinaghirapan. Even though yung hindi na nananampalataya, binibigay niya ng pagkakataon. Andyan ang iba't ibang ginawa ng Diyos para mabigyan ng pagkakataon yung mga tao kahit hindi na nananampalataya, para sila ay
magkaroon ng bukas para sa sabagat may mga taong kahit hindi nananampalataya ngayon, bukas-bukas nananampalataya na sila sapagat sa iba't ibang ginawa ng Diyos na pagkakataon at pagbibigay, lalong-lalo na yung mga nananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, tayo hindi pababayaan ng ating banal na Panginoon Diyos. So naging fair ang ating banal na Panginoon Diyos sa lahat, even kahit nga doon sa ang kahit nga doon sa grabe yung ginagawa na hindi mabuti. So ngayon meron naman pamalang para doon sa mga illegal ways. So ngayon tayo ay huwag mawalan ng pag-asa sa pamumuhay na ito para hindi tayo mawalan ng direksyon, para tayo ay masadlak lalo doon sa kasamaan at yung ating kabigati mauwi doon sa pagkabaliw, mauwi sa paggawa ng hindi mabuti, iba't ibang mga bagay na magdulot ng kamatayan sa isang tao sapagkat devastated na yung life mo. So wag ganon, wag natin pabayaan yung ating pamumuhay. Magkaroon tayo palagi ng pag-asa sa pananampalataya natin sa Diyos at tayo ay hindi nyo. Sapagkat ang kailangan natin ay tayo ay ipinapangaral sa atin ng banal na Panginoon Diyos o pinababati sa atin na tayo ay magkaroon ng pananampalataya na spiritual, pamumuhay spiritual. So hindi na tayo dapat makalaman o makamaterial. Kasi kung tayo makalaman, makamaterial na bagay, so yung mga bagay na madaling mawala yan. Kapag yan ay nawala, nagkakaroon tayo ng kapigatian o suffering o tayo ay nanlulumo, nanananta na tayo kapag tayo ay walang ganyan. Hindi tayo guminawa sa buhay. Pero kung may pananampalataya ka, palagi kang masaya sa Diyos. Yan ang magiging kasiyahan mo, yung pananampalataya mo sa Diyos. Ano man nagiging status mo sa buhay. Pero syempre, kahit ikaw ay masaya din sa Diyos, hindi ba niya pababayaan? Katawan lupa mo na mabuhay din ng ikaw ay hindi man lamang kakain o ikaw ay hindi man lang wala man lamang matira. So, gagawin ng Diyos yung lahat na ikaw ay maging masaya sa pananampalataya mong spiritual at ikaw ay makapamuhay ng maayos. So, para lalo ka na pa ikaw ay hindi mawawala ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kaya tayo patuloy na palaging kumapit at manampalataya, malalagpasan natin ang lahat ng suffering, kapigatian o anumang paghirap sa mundong ito. Tayo ay basta't palagi natin isa-isip sa pananampalataya natin, mapapagtumumpayan palagi natin andun man ng ating minibigay o pamumuhay na ito. Tayo ay maging successful sa pamumuhay na ito na ginawa ng Panginoon sa Kristo, na tayo ay malampasan natin ang mga hirap ng ating pamumuhay hanggang sa tayo magkaroon ng kalagasan spiritual. Yan. So muli sana nagabayan namin kayo ng The Bible Evangelizations at kayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual mula sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos o mula dito sa kung paano natin naharapin ang mga kapigatian sa mundo ito. At nawa ay patuloy tayong gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos at tayo ay mabigyan ng pag-asa dito sa ating pagtalima sa pananampalataya natin sa ating at tayo ay talimain natin ito. Ngayon ay higit sa lahat ay ang pagkinig ay ating pag-ibayuhin at talimain yung salita ng Diyos. Pag yun ang makapagliligtas sa atin kapag sinunod natin ang salita ng Diyos at nanampalataya tayo sa Kanya. Ngayon kung tayo ay ginabayan ng Diyos ng mga ganyang klase ng mga pagmimilagro, ano ba, nagmilagro si Banal na Santa Maria, iba't ibang mga kababalaghan tayo ginabayan, spiritual, or ginabayan tayo kababalaghan sa pamumuhitan ng sa pamumuhay natin, tayo ay nagkaroon ng apaw na pagpapala, piniligtas tayo sa kapahamakan, ginagamot tayo sa anong uri na sakit, ganun ang mga kababalang ginagawa sa atin, tayo ay magpasalamat sa ating banal na Panginoon. Higit sa lahat ay sa buhay natin at ihandog natin yung ating mga sarili na maging mabuti tayo sa pamumuhay na ito at tayo ay magtulungan sa isa't isa. Ganyan tayo ihandog natin sa Diyos yung ating sarili sa pamamagitan ng pamumuhay na mabuti o pagsunod sa Kanyang patnubayan. Yan ay mga halimuyak na ayon sa Panginoon Diyos na tayo ay maging mabuti sa ating kapwa-tao at sa ating pamumuhay na ito. So muli doon sa Interfaith Unity, patuloy na maliwanagan tayo ng ating Banal na Santa Maria at pagbungo na rin tayo sa ating pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos. At tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa ating pananampalataya at hindi tayo magkaroon ng hindi pagkakaunawaan
sa ating mga reliyon na nagdudulot ng paguluhan at paglalabanan. Sa halip ay magdulot ito ng kapayapaan at pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat mga tao, mga reliyon, mga lahi, at bawat mga kapamalaan. At higit na magabayan natin yung mga kapamalaan kung sa pagkakaisa ng bawat mga kapamalaan at mga lahi. Para sa gayon, ito ay maging matibay at maigting mula sa gabay ng ating mga ng interfaith unity. Sa gayon ay higit na mapayapa at banal ang pagkakaisa ng reliyon kaysa sa pamahalaan sapagkat banal ang ating mga Diyos. Yan at muli doon sa CBCP at Vatican Church, kayo patuloy na maliwanagan ni Banal Santa Maria. Magabayan nyo ang sangkatuwa sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoong Jesucristo at mabuting balita. At ang The Bible Evangelization ay patuloy na mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos at mula Panginoong Jesucristo sa gabay ng Banal na Santa Maria. So, patuloy natin dinadalangin na gabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan at tayo ay tanimain ng mabuting balita at manampalataya tayo sa anuman ng mabuting balita sa ating mga Kristiyano Katoliko. At doon sa kapamahalaan, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy yung mamahala ng mabuti at tugunin nyo yung pangangailangan ng mga tao mula karapatan, pagpapairal ng patas ng justisya. Ayan, at iba't ibang balangkas na mabuti ng ating pamahalaan para ipatupad sa inyong mga nasasakupan. So, yun. At doon sa aming lokal na pamahalaan, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria at kayo ay makapaglingkod ng mabuti sa mamamayan ng Infanta Quezon at tugunin nyo yung karapatan ng mamamayan ng Infanta Quezon at kayo makapamahala ng mabuti at makapamuhay ng mabuti at mapayapa ang mga tao sa bayan ng Infanta Quezon hanggang sa buong Pilipinas. At doon sa PNP o enforcement sa Infanta Quezon, kayo ay magabayan ni Banal na Santa Maria at kayo ay makapairal ng patas na justisya sa inyong enforcement at makapagpairal kayo ng kapayapaan na patas sa bayan ito. Yan. At magabayan kayo sa inyong pagpapairal ng kapayapaan at kayo ingatan din sa inyong pagpapairal nito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.